Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Muling paglalakbay dito sa kabundukan po, no, ay napakasarap ng hangin. Hindi mo masyadong maramdaman yung init po mga kabayan. Kasi habang naglalakad ka, ay akala mo ay binabayo ka ng bagyo mga kabayan. So pupunta po tayo ngayon kay Kuya Pruntong and Ate Tanya po mga kabayan na may anak na napakasipag na si Missy po mga kabayan. Dalawin natin ngayon, kumustahin natin ngayon after natin sila makilala po mga kabayan. Kaya tara, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Hindi naman siya ganon super layo, no? Pero dama mo yung ngalay ng paa mo pagbalik mo doon sa ibaba. Kasi ang daanan dito mga kabayan ay walang naiiba, akyat baba, akyat baba, akyat baba. So ganun lang po ang daanan dito mga kabayan. Pero enjoy much po tayo, no? I'm sure nag-i-enjoy din po kayo sa bawat scenery, no, na dinadaanan natin mga kabayan na nakikita nyo. Tulad ng mga wild sunflowers. Ayan, lalong nagpapaganda sa daanan natin at napakaganda. Walang katapusang hitik sa bulaklak po mga kabayan. Tuwing daan namin dito ay ganyan na ganyan ang madadaanan mo. Lalo na pag umuulan mga kabayan, ay nako po, napakarami talagang bulaklak na hindi nauubos. Diba? May namamatay, may uusbong na naman. Nakakatuwa si Missy dahil hindi lang pag-aalaga ng mga ading niya, no? Nagluluto, naghuhugas, naglalaba sa murang edad po mga kabayan. Nakakatuwa. Pag ganyang bata po, malamang 101% malayo ang mararating, no? Kasi bata pa lang madiskarte na, lalo na paglaki nila mga kabayan. Kaya ito ngayon yung ating susugurin sa tanghaling ito. At syempre, sa ating paglalakbay papunta dun sa kanila, may bit tayong magandang balita. Mamaya ko na sabihin. Abangan nyo po mga kabayan. Samahan nyo po muna kami sa aming pag-akyat baba dito sa kabundukan. Itong daan, dire-diretso yan mga kabayan ha. Walang hangganan po mga kabayan. Dire-diretso. Papuntang Mount Pinatubo. Pero malayo po yung mga kabayan. Super layo po yon. Kailangan lakarin natin ng 2 araw bago natin marating yung sinasabi ng Mount Pinatubo, no? Maglakad muna tayo ng kay layo-layo. Marating din namin yan mga kabayan. Kasi sabi nila, may ilan-ilan pa na mga tao po doon na nakatira. Meron pa rin naiiwan doon. Kaya next year ay masilip. Makita din natin yung kanilang pamumuhay.
So ayan po mga kabayan, natanaw na po natin yung kanilang bahay kubo dyan sa kanilang pananim. Ayan, malapit na tayo sa wakas. Nandyan sila dahil merong sinampay po mga kabayan. Oh. Oh, kasi marami pa silang gagawin dyan. Ayan, nagsunog nga sila mga kabayan eh. Yung part na sinunog na mga kabayan, yun po yung lilinisin nila. No. At pagtataniman nila. Ayan, nandito na tayo. Tao po! Walang tao? Walang tao. Sige, daan lang kami ha. Hi! Good afternoon, Ate Tanya. Anong meron dito? Bakit maraming dahon ng saging? May naka ano? Galyang? Ha? Ay, tulugan. Ay, akala ko may nakatakip na mga pananim nyo. Tulugan pala mga kabayan. Bahay pala. Ayan o. Akala ko, kasi minsan, mayroon silang mga harvest nila na tinatakpan ng dahon para hindi masira. Yun pala, higaan. Wow! Ang sarap naman humiga dyan. Pwedeng paupo. Ayun. Wow. Diyos ko, matuloy na. Ang sarap mga kabayan. Ito yung gusto kong tulugan. No? Ito yung gusto kong tulugan mga kabayan na katabi yung ahas. Katabi yung utan. Ay, Diyos ko, kanina, speaking of ahas mga kabayan, sinalubong kami ng ahas kanina. Nakakamatay daw yung mga ganito lang naman. No? Iba't ibang sizes po mga kabayan. Minsan, may malaki, may ganito, may ganyan. Hay nako, muntik-muntikan lang. At least hindi pa rin pinagkaloob ng Diyos na matuklaw tayo. Kasi ginaguide tayo no, ni God. Kasi alam niya na marami tayong ginagawa. Ate Tanya, nasaan si Kuya? Samahan niyo sa atin. Punta tayo. Puntahan natin. Ayan, busy kasi si Kuya Pruntong. Hindi napipirmi sa bahay. Busy dito sa kabundukan. Ngayon nandoon. Anong ginagawa niya doon, Ate Tanya? Nagtatabas? So ito, punta tayo dito. Ito yung nilinis na nakaraan dito. Oh, ayan, malinis na. No? At ngayon, naglilinis daw doon para taniman ng laya. Saan si Missy? Kasama ni Papa niya? Oh, wow, may nakatago pala dyaang taniman. Ayun. Oh. Hi, Kuya! Nandyan pala. Ba't nandyan ka, Missy? Dala-dala mo pa si ading mo. Angela. Si Angela. Hala, ang lawak ng nalinis ni Kuya. Kuya! Kuya! Akala ko, nasaan ka na? Wow, ang lawak na nalinisan nyo, ha? Good morning. Good afternoon na. Grabe, kayo lang ang gumawa nito? Nagpatulong kayo. Wow! Biro nyo mga kabayan, no? Ang bilis, ang galing. Akala nyo puro masusukal dito mga kabayan, pero pagdating nyo dito sa ibaba, mayroon pala nakatagong malinis. At ito nga po yung nililinis ni Kuya Pruntong para taniman ng luya. Luya, ano pa? Gabi, ano pa? Ubi, ano pa? Kamuting kahoy, ano pa? Basta lahat na po na naisip na itanim, pwede na po lahat ng naisip na itanim ay gagawin na. Tama yun. Kung ano yung pwedeng mapakinabangan at makain at maibenta, itanim na dito para sulit. O bakit ito hindi mo inalis? Kaya nga tinatanggal po. Ito unti-unti. Yung nasa ilalim po, alisin po bago po alisin. Ito kasi mga kabayan, no?
sa hindi po nakakaalam, ito yung talahib ko yan, no? Talahib na Makati. pwede siyang gawing papag, upuan, lamesa, Yan po dingding. yung Makati po yung Okay lang Makati mga kabayan. Ayun, no, mabalahibo siya. Mabalahibo siya. Yung iba, kahit mahirap at Makati ito mga kabayan, talagang Sinisikap pong alisin. sinisikap nilang kunin kasi nga matibay din siya kuya, no? Opo, matibay. Hindi siya basta-bastang masisira At saka kahit hindi po ulanin o basa. binubukbuk. Hindi siya bukbukin, promise. Kailang, paano nyo tinatanggal kuya? Wala kayong guantes? Wala po. Nahahawakan nyo? Nahahawakan po yan. Kumakapal na nga po yung kalye sa kamay. Tumatayo yung balahibo ko. Ayan ang kapal. Akala mo mga kabayan, Ayan O, tinan mo, O, tinan mo kung gaano kakapal mga Lumilipad kabayan. po yung Ayan, niyan. Lumilipad po yung... Diba? So, pag na yan sa kamay mo, ay Makati. Makati po. O kahit dito sa skin mo, Makati siya. Kasi Makati nga yan. Diba? O, kuya, So, ito yung tinatanggal. Hinuli ni kuya kasi medyo mahirap to. Kasi nga, Makati yan. O, kumusta ang paglilinis natin, lang, kuya? Okay lang mo po. Ha? Okay lang po. Okay lang. Kung ano po, yung binigay niyo pong bigas po, yan po yung ginamit ko po sa pagpatrabaho po. Oh, wow. Ibig nyo sabihin, yung ayuda na tanggap nyo, kumuha kayo ng tao, nagpatulong kayo, at Nagpatulong. yun yung pinangbayad nyo. Hindi yung po, bigas. mga bayaw ko po. Okay. So, walang bayad, Wala po. kumbaga pakainin lang. Opo. Parang bayanihan ang Opo, nangyayari. bayanihan po. Nandyan si bayaw mo, sino pa? Saka po, biyanong po lalaki. Nandyan din si tatay. Oh, wow. So, ganyan sila dito mga kabayan. Kumbaga, magkakapatid, no, magbabiyanan, manugang, yung ganyan. Basta pag meron silang pera, halimbawa mga kabayan, at wala silang perang pangbayad, pang-upa sa tao na gagawa, ang gagawin nila mga kabayan, tatawag sila ng kaanak o mga kapatid, manugang, ganyan, biyanan, magpapatulong sila dito, libre na pagkain. Wala nang sweldo. Ganon sila madalas dito mga kabayan. Diba? Tulad dito. Kasi hindi biro, pag si kuya lang dito mag-isa, hindi biro ang paglilinis mga kabayan. Kasi nakita naman natin na napakasukal, no? So, kailangan mo talaga magtawag ka ng, mag-call a friend ka para mabilis yung gawa, makapagtanim ka kaagad, lalong-lalo na pag hinahabol mo yung panahon. Opo. Pag tag-ulan, pag tag-init, kasi may mga root crops na bawas tag-ulan, may mga root crops na bawas tag-init, no? Kaya hinahabol din nila yung panahon mga kabayan. Kaya nagtatawag sila ng kaanak nila. So, malaking tulong po yon. Maraming salamat po sa ating pagmahal na sponsors, no, dahil yung nabigay po natin sa kanila ay nagamit nila para sa hanap buhay itong paglilinis sa kanilang taniman. O, di ba? Ang laking tulong po yun, ang laking biyaya para sa kanilang mga kabayan. Kaya salamat po. Kumusta ka naman, Ate Messi? O, alam mo, bumalik ako dito. Kasi, sabi ko ni mama at ni papa mo, hihiramin kita kasi galing mo na, marunong ka nang magsaing, marunong nang maghugas ng pinggan, maglaba. Pumayag si mama at saka si papa. Sa akin ka na lang daw. Papayag ka? Ha? Papayag ka? Sasama ka sa akin? Ay, kilap Ha? ko. Sasama ka? Hindi mo kasagot-sagot, sabi sinabi ni papa at saka ni mama, yung nasasama ko. O, kumusta ka? Ha? Kumusta yung paglaba mo nung nakaraan, Missy? Okay lang. Ang galing mo pati dito dinadala mo si kapatid mo para alagaan Anong ginagawa mo dito? Nagbabantay ka lang ni papa mo? Pinakuha ko po sila ng tubig po. Ay, wow! Naghatid ka pala ng tubig ni papa. Kaya pala nandito ka. Hindi ka naglaba ngayon? Ha? Nag-igib ka? Saan ka nag-igib? Doon sa pinaglabahan mo? Sino kasama mo? Yung, Ha? Sila? yung Sila tita lang dalawa? Yung tita niya. Wow. O, di ba mga kabayan, maasahan mo talaga si Missy. Kahit saan mong lupalok dalhin ito, no, lahat ng trabaho ay ginagawa niya. Kaya maraming natuwa. No, maraming natuwa sa batang ito dahil nakitaan nila napakasipag daw at napakabait pa daw. Pag kinakausap daw, laging may po. Kaya halatang nahubog at naturuan ng magandang asal
Ang galing makipag-usap, no? Talagang laging may galang. Diba, Ate Messi? Wala bang pasok ngayon? Nagmumodule po sila. Ay, nagbumudol. Opo. So ngayon, ay dito ka ni Papa, sumama ka. Ha, kay Mama. Kailan ka ulit maglaba? Bukas ulit. Gumamit po ako ng butas dahil nag-grass cutter din po. Pagpagod po sa grass cutter, itak na naman pong gagamitin. Grass cutter, pwede rin siya kahit sa mga malalaki. Opo, pwede po. Kaya to? Kaya po kaso pag hindi na po kaya, itak na naman pong ginagamit. Saan ba mas madali? Ganyan lang po yung madaling pong tabasin sa Pag grass cutter. grass cutter. Pag Pero ito, medyo mahirap na. Isa itak na naman po siya. Oh, so ayun po mga kabeng, kahit papaano gumagamit sila ng grass cutter. Pero bakal po yun. Yung bakal yung ilisi po niya mga kabayan, bakal po yun. 'Di ba yung ibang grass cutter na malalambot lang ng mga tansi lang yung ginagamit nila na makapal. Pero dito na makakapal yung mga damo ay bakal. Pero pag ganito na mga kabayan, medyo hirap na rin kasi parang inuuga-uga ka rin eh. Depende doon sa puputulin mo, depende sa damo, depende sa kapal. Ito kasi pag ganito kakapal, parang itutulak ka na din, kumukontra. Mahirapan na po yung Mahirapan na yung grass cutter, no, yung bakal. Kaya kailangan manual, gamitan ng itak. So ganyan. So ayan, pag hindi natin makita si Kuya Prontong doon sa bahay kubo niya, matik nandito sa mga taniman niya. No, naglilinis or nagtatanim. Oh. Dandahan kuya ha, kasi grabe yung ano niya. Huwag mo nang, pwede bang di na lang kamayin? Huwag mo hawakan. Baka Matali. mamaya kasi, puro ano yung kamay mo. Naalis na naman po sa ano yung mga dahon po ng papaya. Matanggal din siya? Matatanggal din po sa dahon ng papaya. Oh, parang ihilod mo, Oh, ganun. ihilod po. Diyos ko. Grabe, yung kapal ng ano niya, balahibo eh. Yan ang Makati. Kahit yung lumilipad niya, ganun din, Makati. Yan po yung Makati yung lumilipad galing po dito sa katawan ng... Oh. Yan, kailangan talaga mga kabayan. Ito yung lagi kong sinasabi. Kapag ikaw ay walang tiyaga dito sa ganitong lugar, no, kung masilang ka sa trabaho, mapili ka sa trabaho mga kabayan, hindi ka uubra. Hindi ka mabubuhay dito. Kailangan madiskarte, masipag, matyaga. Dahil hindi lahat ng mga pananim mga kabayan ay buwan-buwan na harvest. Opo. Ang iba ay umaabot pa ng halos isang taon Opo, ganyan. bago nila mapakinabangan. Para na siyang tubot-tuloy. Ito po kasi ilalagay po natin dito para pagdampo ng apoy. Hindi na po siya tutubo. Susunugin dyan mismo sa puno niya. Opo. Okay. Para hindi na siya tutubo. Walang ahas, kuya? Wala naman po. Or nagtakbuhan na sila? Baka natakot po sa mawi. Naitaboy na sa mower. Opo. Para tuloy Nandun, ano po, wala pa pong araw na naglakad na po ako ng ano. namumuso? Namumuso. O ilang sako nakuha nyo? Nandiyan pa po, hindi pa po sako po yung puso. Wow. So ibig sabihin, maagang-maaga kayo umalis? Opo, kaya tinago po ako nag-message doon po sa... Saan? Nandun na po ako sa ilalim ng ano po. Bumalik kayo? Bumalik po. Pero nakakuha na kayo? Oh, hindi pa po nakakuha. Nandyan na po yung ano. Dinaragdagan ko na lang po yung ano. Naku kuya, hinawakan mo dandahan. Yung kamay mo matusok sa mga... Okay naman po yan. Ouch! Matatanggal din po yan sa ano po, dahon ng kapaya. Kailang Makati na, no? Opo. Makati na po.
Okay, sige kuya, pwede bang akyat muna tayo? Uwi muna tayo. Magchismisan muna tayo habang nagpapahinga. Ti- Magmamarites tayo. No, Ate Tanya? Anong balita? Anong chismis? May chismis ka ba? So ayan, para lalong lumakas mga kabayan, may daladalang gin si kuya. Hindi, gasto ng ano. Gas po. Patapos na po yung gas. Wala na po Uwi. gas. O tara, para makapahinga si Papa, magchismis muna tayo. No? Tanungin natin kung anong chismis, anong balita, anong nangyayari sa kabundukan. Bagtar pa naman. Ay, utan! 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 Takot din pala sa utan si ano eh. Aba, hindi ako marunong misi eh. Ang galing mong gumawa ng turutot ha. Sige lang, At sa'yo. saraw na po ako pinaka. Kira na negatibat ko. Kira na. Ayan. Yeah! O, tara. Tara. Inalisan ng dahon. Hindi. Ako po inakyat. Turut! Pag hindi po kasi inalisan, hindi po matutuyo yung tinabas. Tutut! Ito yung ano kuya, nabali na? Hindi pa po. Ah, Pinalitan ko lang po ng tanim dahil ano po wala na po sa mapurol tanim. na. Makapal din pala no. Oh, hindi rin pala siya basta-basta talagang Kaso na ano ko lang po sa bato yung kabila. makapal. Yan naman po ikakalat, itatanim po pag tag-ulan. Yung mga abukado pong pinatubo. Ilipat. Hanggang dito sa'yo kuya. Opo, hanggang dyan, may ano po yung may hangganan dyan po yung abukado. Boundary. Sa may avocado. Pababa. Yan po yung kasama ko po. Opo, ito yung bilas ko po yung Anong isa. ulam? Ha? Anong ulam? Wala pa. Kailangan sabay yung kanin saka ulam. Marunong ka na magsaing? Yan po yung bunso po nila. Wow. Bunso po ni nanay. Marunong na palang magsaing. Galing ah. Ito yung tumulong, mga Apo, bayaw ayan nyo. po. Sila po. Bali 5 po kami nagtabas. Naglinis. Bakit may tali, kuya? Malaki Bakit po yung tinalian? malaki po yung Ahas? hindi po. Nangibira. Paano papasok yung ahas? May ahas na dyan sa loob. Aro. Aro! May aas pala. Matakot nang pumasok dyan. May ahas din sa loob. May bantay na. May bantay na. Ikaw talaga. May ano no. May Galing po nagpupuso. Wala kayong Pagkatapos- ulam? Wala po. Naubos na na po yung eh. labuyo. Dalawa lang po. Baka matapon po, Nay. Walang bato. Yes, mihachi. Masarap, ubi. Obi. Lagyan ng sabaw, Habaw. asin, bitsin. Malahap-lahap habaw. So, ayan po mga kabayan. Nandito na kami. Sinundo muna namin doon sa taniman ng mga kabayan kasi nga naglilinis si Kuya Pruntong. Ay pinahinga ko muna, pinaakit ko muna dito. Kasi malapit na rin ang tanghalian mga kabayan at ito kasalukuyan. Nagluluto sila ng kanin. No, kailang wala kaming dalang ulam mga kabayan. Sorry, wala kaming dalang ulam, no. Pero may dala-dala kaming good news para sa kanila. So, meron po kasing isa sa sponsor po natin mga kabayan na nakakita, no? Ito pong tinitirahan nila dito mga kabayan ay bahay kubo lang po nila dito sa
taniman nila. Yung iba, talagang bahay nila na ganyan. Pero sila, bahay nila dito, meron din po silang bahay doon sa medyo bungad, no? At nagawa na po nila mga kabayan, kailang wala pang dingding. May bubong na siya, walang dingding. So sabi ng sponsor natin, kasi nakita nga niya ito na si Ma'am Linda Stain, no, nakita nga niya itong trapal. Ang buong akala ni Ma'am Linda Stain ay dito talaga sila naninirahan. No? Ang gusto sana ni Ma'am Linda Stain, yung ating pioneer sponsor po mga kabayan, ay malagyan ng yero. No? Lagyan sana ng yero daw natin. Ngayon, nabanggit sa akin ni Kuya Prontong and Ate Tanya na sa kanila pala yung bahay doon na walang dingding. So sinabi ko ngayon sa sponsor natin, sabi ko, Ma'am Linda Stain, mayroon po silang ginagawang bahay pero walang dingding pero may bubong na. So ngayon, sabi ni Ma'am Linda Stain ay bahala ka na. Basta ibigay natin sa kanila yung biyaya na para doon sa bahay nila. So yung bahay po nila, nabuo po yon dahil nagbenta po kayo ng Kambing po. nagbenta sila ng kambing tapos At saka yung Avocado. po. so nabuo yung bahay po nila mga kabayan dahil nagbenta ng kambing at nagbenta ng avocado nung huling crop po mga kabayan na nakapagbenta sila. Yun nga lang ay hindi natapos, nabitin kasi mag-aantay na naman sila next harvest ng avocado, no, para mabuo. Ganun po kasi sila dito mga kabayan, no? Sinusubukan din nila na magkaroon sila ng disenteng bahay kubo na hindi ganito, na kahit papaano nakayero sila. Pero abutin po yan ng ilang taon o ilang buwan. Kasi po ang ginagawa nila, halimbawa, may harvest sila ngayon na avocado na halagang 10,000, ibibili nila ng materyales. Next crop, pag nakabenta ulit, ipunin, ibibili na naman ng materyales. Unti-unti po mga kabayan. Nakadepende po sila sa harvest nila, no, sa kita nila dito sa kanilang pananim, and then bago nila mabuo yung bahay na pinapangarap nila. Simple lang naman. Nakita ko po yun nasa tabi ng kalsada. Simple lang, maliit lang, pero gumagawa ng paraan si Kuya Prontong na kahit papaano ay mabigyan niya ng magandang simpleng disenteng bahay kubo yung kanyang pamilya. So tamang-tama po mga kabayan, dahil yung ating sponsor po nagpaabot po ng 5,000 para pangtulong doon sa bahay ni Kuya Prontong na ginagawa ngayon. So bahala na si Kuya Prontong doon, ibigay natin yung 5,000 na pinadala sa ating sponsor na si Ma'am Linda Stain. So bahala na siya doon. So ayan po mga kabayan, mamaya silipin po natin. Kuya, pwede natin silipin yung bahay niyo po mamaya, yung Sa ginagawa bahay. niyo. Opo. Ayan, so sisilipin namin yung bahay. Mamaya ipakita ko po sa inyo, no? Kasi nagsabi naman sila sa atin na mayroon silang bahay na ginagawa doon. Yun nga lang ay hindi pa nagawa, no, walang pambili. Nag-aantay pa sa avocado. Kasalukuyan po mga kabayan ay namulaklak pa. So medyo abutin pa ng ilang buwan niyaan bago ma-harvest, bago magkaroon ng bunga. So matagal-tagal pa po yan. Prontong, galing po sa ating mapagmahal na sponsor, Ma'am Linda Stain. Meron kang 5,000 para sa dagdag pabahay mo. Thank you po. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So, ang kulang po sa bahay nyo ngayon, Kuya Prontong, ay dingding. Opo. Ano pa? Yung ano lang po yung kahoy po pang ano po. Pangbrisa ding pangdingding. Opo. O, tapos, yung sahig is ano lang naman, di ba? Yung kawayan. Marami po salamat Ma'am Linda at natustusan po ang pangangailangan sa aking bahay po na gustong-gusto ko na po matapos dahil ganito po magpasko na malapit na po yung Pasko na dahil gusto ko na po makatira po doon sa bahay namin sa baba sa tabi po ng daan. At nagpapasalamat po ako dito po sa binigay niyo po na tulong na nawa hindi lang po ito po ang mararanasan po namin at marami pa pong ibang makakaranas po ng ganito pong tulong galing po sa inyong puso. Salamat po kay Ate Lorin na nandito po upang kami po ay mapuntahan sa pagtatrabaho at ganito po ang nagpapasalamat din po kami dahil sa inyo pong tulong at ginatok din po ng Diyos ang inyong puso. Salamat na po.
Yun lang po. Ayan, salamat po Kuya Prontong. So ayan po mga kabayan, silipin natin mamaya yung bahay nila, no? Kasi dingding na lang po ang kulang, tapos yung mga kahoy na gagamitin pang brace para sa pangdingding po mga kabayan. Kasi okay na po yung bubong. So dingding lang po talaga. Siyempre, pako, natural, pako, ganyan, dingding pako. Okay, so ayan po mga kabayan, no? Salamat. Dahil sabi nga ni Kuya Prontong, salamat sa pagkakataon na nandito tayo na kahit papaano dahil sa ating mga sponsor na binibigyan din tayo ng lakas, ng loob, no? Lakas ng pangangatawan na makaikot tayo dito sa mga liblib na lugar para mahanap natin at makita natin sila at makatulong tayo kung ano yung pwede nating itulong sa kanila. Okay? So ayan po mga kabayan, nandito na tayo sa bahay na hindi pa natatapos, no? At ito yung sinabi ko po mga kabayan na ito yung unti-unti ginawa ni Kuya Prontong po mga kabayan na galing po sa katas, no? Bunga ng pananim, abukado po mga kabayan, kailangan magbenta ng abukado at kambing. At ito nga po yung nabiling mga yero, although yung ibang mga kabayan gamit na, basta kung ano yung kulang ay yun yung binili niya. At nakaputing naman po mga kabayan, no? Nung malakas po ang bagyo, anong nangyari po dito Kuya Prontong? Tumabingi po yung poste po. Ito lang ang tumabingi. Opo. Kasi wala siyang mayroon naman. Mayroon Yung sa naman po. kabila, wala. Wala po yung kabila po. Maliit na problema, no? Kasi sobrang lakas ng hangin po mga kabayan. Kaya po pinatukuran Medyo po. tumabingi siya. Ang importante, hindi nilipad yung mga yero. So, ayan po mga kabayan. Anong size to Kuya Prontong? Ano lang po. 10 lang po. 10. Jess. Jess lang ang laki nito mga kabayan. At simple lang, ito yung sinasabi ko na may bubong na pero walang dingding, no? Although may mga kawi-kawi na siya dyan mga kabayan, ang sinabi ni Kuya Prontong ay kulang ng mga brace daw. So ito yung mga kabayan, katas sa sipag at tiyaga, no, sa mga pananim ni Kuya Prontong po mga kabayan. Kaya salamat po Ma'am Linda Stain, no, na pambili daw po ng yero, pero mayroon na at para na lang doon sa dingding. Kaya bahala na si Kuya Prontong dyan. So maraming salamat po muli Ma'am Linda Stain. May pandagdag na binigay sa ating mapagmahal na sponsor. Okay Kuya? Ayos! Itulak lang yan Kuya eh. Tapos lagyan ng brace, tapos Patulak po ng ganun po. kasi wala ka pa di ka pa naman naglagay ng mga brace doon sa kabila eh. Titibay pa yan pag naglagay ka ng ano. Pang lagyan ng malunggay. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.